Ayan po, Tatay Jan. Happy Father's Day. Oh. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kabayan. Happy Father's Day po sa ating lahat, sa lahat ng mga dakilang ama, haligi ng tahanan, no? Ay muli kong babatiin. Happy Father's Day po sa ating lahat. O, di ba? Syempre sa araw na ito, araw ng mga tatay. So, meron tayo ngayong pasisiyahin na tatay. Simpleng bulaklak po, mga kabayan, pero punong-puno ng pagmamahal. Umaapaw na pagmamahal sa mga dakilang tatay, sa padre de pamilya na talagang gagawin ang lahat, na kahit anong pagod, anong hirap, ulan, init, hindi nagrereklamo, ay nanatiling tumayo ang mga paa para itaguyod ang kanyang pamilya, no, ang kanyang mga anak, no. Kaya lahat gagawin ng tatay para mabuhay at mabigyan ng magandang kinabukasan yung kanyang mga anak. So sa simpleng okasyon at sa simpleng pagbati at sa simpleng bulaklak po, mga kabayan, pero I'm sure tago sa puso ang makakatanggap nito, dahil sa umagang ito mayroon tayong isang napakasipag na tatay at super mapagmahal na tatay, no, at pasisiyahin natin sa bulaklak na ito. So ayan po, mga kabayan, naglalakad tayo ngayon sa umagang ito kasi nga hindi tayo makagamit ng sasakyan, malakas ang ulan kagabi, madulas, mga kabayan, no, dadaus-dus tayo, mga kabayan, kahit naka 4x4 dahil napakahirap ng daanan. So naglakad tayo maaga pa, mga kabayan. Ang sarap sa balat, yung araw na dumadampi sa balat natin, mga kabayan. Tapos may kunting malamig na hangin din po na dumadampi sa balat natin. Naghalo, ang sarap maglakad. Pawis na ako, mga kabayan, maagang maaga, pero pawis na ako, no. Syempre po, gaya ng sinabi ko kanina, ay salamat at Happy Father's Day sa ating mga dakilang tatay, mga kabayan. Ang kaarawan ng selebrasyon ng araw ng mga tatay po, mga kabayan, ay hindi nangangahulugan na kailangan mong i-celebrate ng bongga para maramdaman ng isang padre de pamilya, no, yung kaarawan ng mga tatay. Hindi ibig sabihin na kailangan pumunta sa mga garang lugar, pasyal doon, pasyal dito, no. Okay lang yun siya, mga kabayan, doon sa meron talaga na kaya lang mag-celebrate na bonggacious, at doon naman sa mga wala, mga kabayan, na walang-wala talaga, no, hindi po kailangan na gawin din po yung mga kabayan. Kahit sa simpleng bati lang, na kahit walang flowers o magdampot ka lang ng kahit anong klaseng flowers dyan, mga kabayan, no, iabot mo sa tatay mo, ay okay na. O kahit sa pagbati, mga kabayan, napakatago sa puso na po yun, maramdaman ng isang padre de pamilya o isang tatay, no, na mula sa anak na batiin na Happy Father's Day. At least sa isang taon ay hindi nakalimutan yung kaarawan ng mga araw ng mga tatay, mga kabayan, na may bumati sa kanila, isa sa mga anak nila or lahat ng anak nila. Ang sarap siguro sa pakiramdam, kahit napapagod yung mga tatay natin, no, baliwala lahat yun, basta meron lang narinig na galing sa bibig ng ating mga anak na I love you and Happy Father's Day. Nako po, mga kabayan, para na silang nanalo ng loto. Yes, alam niyo po, mga kabayan, lagi ko pong sinasabi yung pagkakataon na habang nandyan pa yung mga magulang nyo, hindi lang Father's Day, Mother's Day, o mga magulang nyo habang nabubuhay, huwag antayin dumating yung punto o yung panahon na saka kayo mag I love you, na hindi nyo na makakausap, na hindi na makakasagot sa inyo, no. Gawin nyo na habang maaga pa, kasi ang buhay po, mga kabayan, hindi po natin alam. Marami kasing mga anak, hindi naman po lahat, no. Maraming mga anak po, mga kabayan, na hindi sila
Although mahal nila yung mga magulang nila, no, kailang hindi sila showy, no, hindi lang pinapakita yung pagmamahal nila sa mga magulang nila. So mas mahal mo yung magulang mo, tapos pinaparamdam mo, pinapakita mo, no, na lalong maramdaman at lalong habang nabubuhay sila na marinig nila na nadama nila ang iyong pagmamahal po mga kabayan. Marami kasing iba din po mga kabayan na mahal nila yung mga magulang nila mga kabayan. Mahiya lang silang magsabi or mahiya lang silang magsabi na I love you or mahiya lang silang bumati sa mga kaarawan ng mga magulang nila. May mga ganun kasi po mga kabayan. Pero yung iba naman po ay dinadaan po nila sa mga regalo, no, although hindi sila nagsasalita ng I love you, pero dinadaan sa regalo, dinadaan sa pag-aalaga, yung mga ganon. Pero sabi ko nga po mga kabayan, habang nabubuhay yung mga magulang natin, huwag natin tipirin yung pagmamahal. Ipapakita na po natin sa kanila, iparamdam po natin sa kanila, kasi yung iba wala, no, baliwala, ay maramdaman na lang nila po mga kabayan na kung gaano kahalaga yung mga magulang sa buhay mo kapag wala na, kapag nakapantay na yung mga paa mga kabayan, saka sila maghagulhol, saka sila magsalita na I love you, mahal na mahal kita nanay, hindi ko kayang maiiwanan mo kami, mahal na mahal kita papa, hindi ko kayang mawala kayo, mga ganon, na hindi ka na maririnig, kumbaga hindi mo na hindi mo na naipadama nung nabubuhay siya yung iyong pagmamahal. So sulitin yung panahon, yung pagkakataon na buhay para maramdaman ng mga magulang kung gaano mo sila kaimportante sa iyong sarili, no. Yung salitang I love you mga kabayan, very enough na po yun, no. Sobrang enough na yun at sobrang kaligayahan na marinig sa isang padidipamilya o ilaw ng tahanan yung tatlong salitang I love you. So, free delivery. Aray kugol. So ayan po mga kabayan, nandito na nga po tayo sa ating pupuntahan, no. Talagang maraming nakasaksi kung gaano yung pamumuhay dito ng mag-asawang ito mga kabayan, no. Hindi lang siguro ako natuwa mga kabayan, for sure, at marami pang iba. Minahal talaga mga kabayan ng ating mga viewers dahil maraming napahanga sa mag-asawa, no, na pupuntahan natin ngayon, na makakatanggap ng ating magandang bulaklak na fresh, di ba? At walang tigil sa paghanap buhay, no, at walang tigil sa pag-guide ng kanyang mga anak mga kabayan, no, nandiyan palagi. At talagang sasaya din kayo mga kabayan dahil alam ko, no, maraming nanonood ngayon at maraming kanya-kanyang diskarte ngayon, no. Yung iba busy sa pamamasyal, busy sa banding kasama ang buong pamilya mga kabayan. Sila naman nagbanding din po sila dito sa kanilang taniman po mga kabayan, no, dahil ika nga ito ang buhay nila dito sa bundok mga kabayan. Walang ibang inaasahan dito. Hindi uso yung magsiselebrate ng kaarawan, magsiselebrate ng holidays, no, yung mga okasyon, no, di po. Dito sila na malagi sa kanilang taniman po mga kabayan. Ni birthday nga po nila ay minsan nakakalimutan pa. Pero syempre sa pagkakataong ito mga kabayan, na kahit paano ay meron tayong mapapasaya sa araw ng mga tatay mga kabayan. So wow, ang taba ng mga talong mga kabayan, yung kanilang mga pananim, at saka medyo malaki ito mga kabayan, no. At saka may talbos pa ng kamote. Hi! Good morning! Ang ganda naman ng date nyo po dyan, tay.
Ang aga-aga. Ang aga-aga ng date niyo. Ang tataba naman ng talong. Ayan o. Naabunuhan na po ba ito? Nabunuhan na pampalaki. Morning po, Nay. Good morning. Talaga namang mag-asawang ito, oh. Walang tigil sa paglilinis. Good morning po, Tay. Good morning din. Okay lang po. Ayan. So, dito natin sila naabutan, mga kabayan. No? Mamaya, itanong ko kay tatay at ni nanay kung anong meron sa araw na ito. No? Kasi sabi ko nga, dito, hindi uso yung mga selebrasyon. No? Mas busy sila sa pagtatanim, paglilinis. Biro niyo po, mga kabayan, no? Ito, napakataas nito, napakahabang dayos, no? At ang hirap magtanim dito, mga kabayan. So ayan po, mga kabayan, sa umagang ito, dito namin sila natagpuan, no? Dahil madalas naman talaga si Tatay John and Nanay Fee na magkatulong sa ginagawa po, mga kabayan. Kasi may pananim po sila dito, doon din po sa kabila may pananim din po sila. Kumbaga wala silang pinapalagpas, mga kabayan. Kung saan sila pwede magtanim ay ginagawa po lang, magtanim po talaga sila. So kumusta, Tatay John, sa umagang ito? Mabuti naman. Kahit linggo po ay talagang nagtatrabaho po, Tatay John. O hindi pa na yung oras, habang maaga muna, nagtatrabaho muna. So, habang maaga, ay magtatrabaho po muna, Tatay John. Bakit? Saan po kayo pupunta mamaya? Magsisimba muna ako. Oh, wow! Bakit? Anong oras po ang simba, Tatay John? 9 o'clock. Sa bagay, maagang maaga pa. Mayroon pang 2 oras. 2 oras. No? Yung... 2 oras mahigit. So, dito muna, nilaan nyo po yung oras nyo kasi sayang. Habang nag-aantay sa oras na magsimba, dito muna. Dito muna. Napansin ko po sa mga talong nyo po, tatay, ang tataba. Ang tataba. Ano pong fertilizer o pangtaba yung ginamit nyo po? Yung yung ammonium na pangpataba muna sa kanila. Pangpataba. Tapos, after nyan, pagkatapos nyan, ano pa pong gagawin? Mag-aabono po ulit? Mag-aabono para doon sa pangbunga na. So hindi po siya pwedeng isabay. Oo. Napansin ko rin po, bakit tinanggalan nyo po ng, ng dahon? Binabawasan ito yung dahon para kung mamunga naman, hindi gano para yung bunga. Hindi nakasayad sa lupa, nakaangat. Malusog. Yung pala ang technique doon. Napansin ko kasi, mga kabayan, tinanggalan ni tatay ng ganito. Paano po ito, tay? Hindi naalisin yan kasi itong lilitaw na itong balisanga, diyan lalabas yung mga para maraming makukuha yung bunga. So okay na to, hindi na siya aalisan? Hindi na. Yun lang ang dahon na inaalis para kumbaga, mga kabayan, yung may branches siya, hindi na nila aalisin. Pero kung wala pa, katulad doon, mga kabayan, inaalis nila. Itong malalaking dahon, yan ang tinatanggal po. Yan ang tinatanggal. Itong mga bago, dyan na po, dyan na po yung mga bunga nila. Dyan ang mga bunga. So, ibig sabihin, lahat to, gaganyanin nyo po. Ganyanin yung mga dahon na. Di ba po, mga kabayan? Proseso. Nakakarami ng bunga. Dahil inaalisan po tayo dyan. Tatay John, may tanong ko na po sa inyo. Wala ba kayong naalala ano bang meron sa araw na ito? Wala kayong maalala kung anong selebrasyon sa araw na ito? Wala? Or walang bumati sa inyo? Wala. Wala pang wala. So, yun nga sabi ko, mga kabayan, dito, no, kahit nga yung iba, yung birthday nila, makakalimutan, mga kabayan, kasi mas pinili nila, mga kabayan, magbisi-bisihan dito sa pananim nila. Di ba? Kahit si Tatay John ay hindi rin niya matandaan. Si Nanay din. Kumusta muna natin si Nanay? Nanay Fee, wala ba kayo matatandaan?
Na anong araw ngayon? Anong araw ngayon? Linggo. O tama, linggo. Ano bang meron ngayon na selebrasyon? Wala kayong sinabi kay Tatay Jan ngayon? Pagising niyo sa umaga, walang... Sabi ko, na pagising ko, ang nasa isipan ko, Opo. ang Panginoon. Sabi ko, magsisimba tayo ngayon dahil ako talaga, meron ako nararamdaman pero pinipilit ko na iaawin niya sarili ko. Na maging okay po, Nay. Maging okay. Dahil marami nang nararamdaman ko sa katawan ko. Opo. Sabi ko kay tatay, siguro mas mabuti na lang. Hinihatan na. Papanaw na ako. Hindi po. Sabi ko gano'n. Kaya nga minsan po, pag nakikita ko si nanay na nagkikilo, sinasabi ko, nanay, o baka na naman, kasi siyempre pag may edad na, malakas ang Ang sakit sa isipan. likod ko na. Sabi nga ni tatay, saan ka na naman pupunta? Opo. Kasi minsan po kasi matigas ang ulo nyo po. Binawalan Hindi. ka ng mga anak. Pag nasa Gawa pa rin bahay ng ako gawa. talaga, ang sakit na nararamdaman ko. Pero kung Nasa trabaho. talagang doon ako sa sa pinupunta ninyo, O to, ang layo pa naman yung nay. tatakbo ako ng pababa. Ay, apo. At saka yung alakas ng sakit sa likod ko. Kanina nga sabi ko, gising ko. Ang talagang nasa isipan ko talaga ang Panginoon. Magsimba kayo mamaya. Simba. Sabi ko, ganun kay tatay. Bukod doon po sa pagsimba na Naifi, wala kayong ibang naalala kung anong meron ngayon sa araw na ito? Wala. Wala talaga. Oh, okay lang po yun. Aray Ang ka. importante, yung pagmamahal ay hindi nawawala ng bawat isa. Pero hindi kayo nag-I love you ni tatay kanina pagising sa umaga? I love you, mahal ko. Nauna ko talagang Sana sa araw na ito maglabing-labing tayo. talagang sa isip lang. Sabi, Panginoon, Panginoon, salamat sa oras na ito, sa araw na ito. Dahil binigyan pa ako ng lakas. Opo. Saka, sabi kay tatay, Kaya na makaalala ka na. at saka sabi ko, punta tayo ng Biyudik, nandun yung mga anak. Opo. Maghatid tayo ng saging. Sabi ni tatay, mamaya na lang. Kasi nagpahinog siya ng saging na Pang merienda, pang laga. pamirenda ninyo. Pero Kasama. kayo po, Nay, huwag niyo pong abusin yung katawan niyo, ha? Huwag na Hindi masyado naman sa ako trabaho. gaano pinapatrabaho ni tatay. Opo, kasi kaya minsan sinasabihan ko to si Ate Flor at saka si sabihan mo nga si nanay wag nang masyado sa trabaho. Dahil may edad na. Paano ate, minsan pagsabihan, nandoon na pala, gumagawa na. Ay paano kasi kawawa yung tatay? O pwede kayo magtrabaho, tutulong kay tatay, pero wag masyado. Yan ang Kasi sinasabi ko yung kung kasi mamaya, medyo malayo-layo hintayin ang kayo pinupuntahan dyan. natin. Huwag ka munang aalis sa bahay. Ako magpahinga na ako. Ayaw ko na dito. Sinasabihan ko sila ni Ate Flor sa kanitsa. Kasi Mayroon naman inaano si tatay mo. Sabi niya, dyan ka na lang sa bahay. Opo, Pero siyempre hindi mag-aala ko din si talaga tatay. Baka matiis mamaya si anong tatay. mangyari sa inyo dyan. O kundi problema din. Siyempre problema din si tatay, mga anak mo, o pati kami. Sabi ko nga kay tatay, pag hindi mo na ginamasan yung talong mo, wala ka na. Kakainin na lahat ng Saka hindi Damo naman dyan. ito. Kasi kailangan po mga kabayan pag ganito, siyempre damuhan mo siya. Kasi kung hindi po mga kabayan, kakainin ng insekto, siyempre yung mga insekto pupunta doon sa mga damo, tapos dadapo din doon sa mga talong, magbutas-butas Oo, yung iba, katulad magbutas-butas nito yun. mga kabayan. Kaya alagaan din siya. At tapos yung esprehan pa po, Experience tulad din pag medyo dati. malalaki na sila, esprehan din siya. Kasi kakainin ayan po, meron na iba. Meron Kaya ng kailangan kumakain na magano nga kami ni tatay. tanggalan ng damo. Magpapagamas tayo sa Lunes. Bukas nga. Opo. Magyaya kami dyan.
Limang tao. Para maano po, malinis at hindi po kakainin ng insekto. Okay, sige. O di ba po mga kabayan, sabi ko kahit may nararamdaman na pero walang choice, nandyan pa rin yung pagtutulungan ni Tatay John and Nanay Fee. Hindi rin kasi matiis. Although binabawalan ni Tatay John na sa bahay na lang maiwan, si Tatay John na magdahan-dahan gawa dito sa taniman niya. Pero si Nanay na hindi rin niya matiis, na hindi niya sasamahan si Tatay na kahit papaano ay makakilos-kilos din siya. Pero sabi ko nga, dahan-dahan lang. Kasi siyempre may edad na, hindi na pwede at mayroong nararamdaman. Lalong magkakasakit kapag pinipilit na magtrabaho pa din na mayroon ng nararamdaman mga kabayan. Siyempre, para haba ang buhay, ingatan din ang sarili Kaya, ganun talaga. Pag nandito ka sa ganitong tirahan mga kabayan, talagang wala kang ibang iisipin paggising mo sa umaga, kundi yung trabaho mo dito, kung paano. Yan ang una May awit nga na. Pagkagising sa umaga, si Jesus ang nasa isip. Ang katawan ko'y punong-puno ng pag-ibig. Katawan ko'y napapaindak. Puso ko'y umaawit. Ang mga kamay na kumakaway sa tugtuging makalangit. Bewang ko'y kumikembot, paa ko'y nagtsatsa, mga paan malakas, pusong sigla. Ito ang puso ko'y lumuluha, sumutugtog buong sigla. Ito ang awit ko sa'yo, aking ama. Wow! Ang gandang awitin nyo na yan. Tamang-tama sa ginawa nyo ngayon no? Tapos mamaya magsimba kayo. So makanyan po mga kabayan. Kahit gaano ka busy sa ginagawa, pero hindi pa rin nakakalimot, no? Ilaan yung ilang oras sa pagsimba po mga kabayan. Yun yung kagandahan mga kabayan. Kaya maraming humanga sa pamilya Fernando po mga kabayan, no? Mahirap iwanan, no? Dahil maraming humanga sa family Fernando po mga kabayan na naging pamilya namin dito, na marami nakasubaybay, na yung bang pagpapalaki sa mga anak niya mga kabayan, no? Na nandiyan, na kahit mayroon ng mga asawa sila mga kabayan, pero nagkakaisa, nagtutulungan, nagbibigayan, no? Kaya marami talagang napahanga dito sa... Siyempre, hindi naman maging ganyan yung mga anak mga kabay kung hindi dahil sa mga magulang ni Tatay John at ni Nanay Fee. Kumbaga maganda yung pagpapalaki. Ika nga, yun yung mga laging sinasabi sa akin, Lori, ang ganda naman ng pagpapalaki ni Nanay Fee and Tatay John sa mga anak niya, sa mga manugang niya. Ang ganda naman ng disiplina, no? Talagang nandiyan pa rin yung mga anak nila, nagtutulungan sila, na hindi yung nagkakainggitan, hindi yung nag-aaway, hindi yung naglalamangan, nagbibigayan at nagtutulungan. So, huwag kayong magtaka kung bakit nandito ako, kasi kumbaga hindi lang sila yung tinutulungan ko mga kabay, na pamahal na kami, pamilya na namin sila. So, kaya nandito kami. Mawala man kami mga kabay, at babalik pa rin kami dito. Kasi nga, pamilya namin sila dito mga kabayan. Kaya sa umagang ito, nakalimutan ni Tatay John kung anong meron sa araw na ito. Pati si Nanay Fee ay hindi na rin, nawaglit na rin sa isipan niya sa araw na ito na meron palang selebrasyon. 'Di ba? Meron palang selebrasyon, no? Dahil sabi ko nga kanina, nakakalimutan no yung mga ganyang bagay-bagay mga kabayan, no? Kahit nga yung mga anak ni Tatay John si Ate Flor, si Cha, nakiramdam lang ako pagising kaninang umaga, ako ang aga-aga kong bumati, no? Pero sila hindi ko narinig na may bumati isa. Kasi busy din sila. Kaya kalimutan din nila kung anong meron. Alam niyo po mga kabayan, sa ngayon, so far so good yung pananim talaga nila, as in. Huwag lang talaga ulanin ng sobrang lakas, yung alalay lang. Kasi mawawash out. No? Magbitak-bitak yung lupa kasi slanting yung lupa po mga kabayan. Kawawa, may ilan-ilan na
mabubuwal dyan at tangayin ng Mga agos ng tubig. daluyan ng tubig po mga kabayan, no? Yung ulan yung sakto lang talaga, my God. No, ipag-pray natin na hindi lang dito sa mga pananim ni Tatay Jan in Nanay Faye, kundi sa lahat ng mga nagtanim dito sa kabundukan na magiging maganda at hindi masira ng ulan po mga kabayan, no? Yung sakto lang, yung katamtaman lang, yung tamang timpla lang para hitik sa bunga yung mga pananim nila, no? Katulad dito ang tataba, halos lahat wala kang makikitang payat, matataba lahat mga kabayan. Kaya sana ang bunga ganun din, nawa na hitik din sa bunga yung kanilang talong po mga kabayan. Nanay Faye, dito po muna, pwede po, para makapahinga din po. Dito po muna kayo. Ikasal ko po muna kayo sa araw na ito. Oras na para ikasal po kayong dalawa ni Tatay Jan at ni Nanay Faye. Dito po kayo, Nanay Faye. Para mag-honeymoon. Ay, ay. Para matanggal yung sakit sa baywang ni Nanay Faye, mag-honeymoon ka agad. Sa umagang ito, mga kabayan, tunghayan po natin ang pag-iisang dibdib sa mag-asawang ito na si Miss Philly and Mr. Johnny. Samahan niyo po kami sa umagang ito na masaksihan ang kanilang kasalan. Sapagkat wala dito ang kanilang mga magulang, okay lang. Dahil hindi sila nagpaalam. Secret married pala, no? Okay, so dyan lang po muna kayo, ha? Pikit mo muna kayo, tayo pwede. Pikit lang po, ang kamay ilagay sa harap. Huwag malikot ang kamay. Ayan, pikit lang po, ha? Tanggalin ko lang po to, tay, ha? Pikit lang po. Ngayon, sabay nyo pong dilat ang mga mata nyo. Sige, sabay po. Sige. Ayan po, Tatay Jan. Happy Father's Day. Yakap naman ako ni Tatay Jan. Ayan, Happy Father's Day po, Tatay Jan. Araw ngayon ng mga dakilang tatay na kahit papaano ay maalala at ipaalala na kung gaano kayo kaimportante sa isang pamilya. Yung padre de pamilya po, mga kababayan, kung gaano po kayo kaimportante kay nanay at sa mga anak nyo, na kahit gaano kahirap, pero nandyan kayo hanggang ngayon, hindi kayo nagsawa, umalalay at magtrabaho para sa pamilya. Kaya, siyempre sa araw na itong mga kababayan, siyempre sa araw nito, Tatay Jan, hindi po namin pinalagpas na ipadama sa inyo. Although alam namin kung gaano kayo kamahal sa mga anak nyo, kay Nanay Faye, pero nagbigay pa rin po kami ng extra pagmamahal. Pinakita po namin sa inyo kung gaano po namin kayo kamahal. Ayan ang aming pa-flowers sa inyo. Happy Father's Day po sa inyo. Minsan ko tatay, hindi ko siya kinakalimutan. Nakasama akong balang araw. Siya lang ang pinagtutuan ng kumpansin. Sa kanila, sa inyong lahat, sa inyong apat. Kaya maraming salamat sa mga tulong niyo sa amin. Ayan. May isang anak dito. Hali kayo dito. Minsan, ano mensahe mo kay tatay na kahit sa kabila ng may asawa na kayo, no, pero hindi pa rin nawawala yung pag-guide o yung pagmamahal ni Tatay Jan bilang isang anak. Sa haba-haba ng panahon, binuhay kayo noon, inalagaan kayo ng mga maliliit pa, no, lahat-lahat ng sakripisyo ginawa ni Tatay Jan para sa inyo, para sa magkakapatid. Siyempre po ng mga bata po kami, pinalaki na po kami ng maayos. Kahit po minsan po naghihirap nung mga bata pa po kami, andyan pa rin po si tatay na palaging nag-aalala po sa amin. Hanggang ngayon nga po, na may mga apo na po sila. Kahit na yun po yung pinagpapasalamat ko na kahit na po
separate na po ko ng bahay. Yung na, masaya po ko na nung napagdesisyonan niya po na, Chad, dito na lang tayo dito na lang kami sa bahay ninyo. Siyempre po mas sobrang saya ko po ate na magkakasama po pa rin po kami. At kahit nga po ngayon ate na nandun po kami, hindi rin po nawawala yung pag-ingat ni tatay. Kahit po nandun po kami sa beauty po, palagi po nandyan yung pag-alala niya. At siyempre po, yun po yung namin na pinalaki niya po kami ng maayos at may takot sa Diyos po. Yun po yung naano ko po kay tatay. At siyempre po, ano ko po sa kanya. Minsan po nagagalit nga po ko ate kasi ilang trabaho po yung tinatrabaho niya. Nag-aalala na din po kami ng asawa ko. Si Tatay Wana para ng trumpo. Kasi saan-saan po pumupunta. Nag-aalala din po kami sa minsan po kasi ate sumasakit po yung bewang niya. Kaya po yun po yung nag-aano po namin pati po si Ate Flor na nag-aalala din po. Kaya po yun po yung namin kay tatay. Na kahit di po naririnig ni tatay na mahal po namin siya ng nila Ate Flor po. Kahit po hindi po namin nasasabi sa kanya ng personal. Opo. Ng personal, mahal po namin sila ni nanay at tatay. Yun po yun. Hindi lang naman si Cha na ganyan. Marami din na mga anak na hindi sila showy, no, mahiya sila pero pinaparamdam na nila, pinapakita na lang nila yung kanilang pagmamahal, no. Pero syempre iba pa rin yung pinapakita at iba pa rin yung pinaparamdam at iba pa rin yung sinasabi, no, na sabihin po paminsan-minsan, no. Ang sarap sa bilang isang magulang na marinig mo sa sa mga anak mo na yung salitang I love you, mahal po namin kayo, tatay, nanay, mag-ingat kayo. Ang sarap sa pakiramdam. Kahit sabihin mong 80 anyos ka na, pag sinasabihan ka ng ganyang sa mga anak mo, parang bumabata ka. Sumisigla ka lalo, no? Nagpapahaba sa buhay yung salitang I love you, ingat ka mama, papa, mahal namin kayo. Lalong lumalakas sila, lalong humahaba ang buhay nila. Ang sarap sa kanilang puso at pakinggan sa mga tainga nila yung salitang mahal ka namin papa and mama. O tatay dyan, nagulat po kayo. Hindi nyo po alam na Father's Day, araw ngayon ng mga tatay, sa mga masisipag, sa lahat na dakilang tatay, mga Salamat din sa Panginoon. Hindi ko akalain. Mayroon pang ginagamit na Panginoon na ganitong hindi ko akalain nandyan na pala yung siguro Panginoon yung nanguna para ganyan lang magagawa sa amin ng mag-asawa na hindi ko alam, may darating pala na hindi ko alam na hindi ko na alaala yung araw na Father's Day po pala. Father's Day na nakapagtaka sa amin sa umaga kanina. Malaking pasalamat ko sa Panginoon ngayon na mayroong ginamit na nakakaalam lang din kasi matagal na hindi namin alam na ganyan, pero may ginamit na Panginoon para alam namin kung bali anak na ginamit ng Panginoon para sa amin kasi di namin mag-asawa. Kaya yun ang at malaking pasalamat ko din sa inyo bilang anak ngayon na minsan naiisip ko na matagalan kayo sa saan pupuntahan ninyo. Parang namimiss ko kayo. Ilang araw lang parang nawala kayo sa amin. Namimiss ko kayo. But isa pala kako kung parang nakasama namin matagal na. Pero hindi maalis sa kaisipan na bilang anak na binigay sa amin ng Panginoon. Opo. Kaya malaking pasalamat ko sa inyo. Malaki rin pasalamat ko sa Panginoon na kayo'y ginamit para sa amin. Na lahat na natutulungan ninyo dito sa barangay ng Tsunang Banaba. Kaya yan ang lagi kong pinipray na lagi mong bigyan ng buhay na walang hanggan na bilang anak si Lorena. At sa mga ibang anak din 3 na kasama niya. Napakabuti nila kako na ginamit ng Panginoon para makatulong dito sa Tsunang Banaba. Kaya
yun po ang lagi kong naiisip, lagi nilalapit ka sa Panginoon na lagi kayong bigyang kalakasan at kalusugan sa inyong pangangatawan. Kaya sa araw na ito binigay sa amin ngayon, tulad ninyo, ginamit kayong Panginoon sa araw na ito. Sana nandyan ang lahat ng pagpapala sa inyong buhay. Kahit saan lang puntahan ninyo, laging gabay sa inyo ang Panginoon. Kayo nagagamit sa mga kapatid dito sa Banaba. Tulad namin na hindi ko akalain ngayon na kayo pala ang gagamitin ngayon para alam ko yung di na Father's Day po pala ngayon tayo. Hindi ko pala paalala sa inyo. Panginoon yung gumamit sa inyo para naalaala. O, di ba po mga kabayan, hindi alam ni Tatay Jan. Lahat po ang sobra-sobra na po ang pagbigay ninyo sa amin. Lahat parang kaya kayo'y hinulog ng Panginoon sa amin na magpapamilya, lalo sa ating mga anak. Na kahit mayroon na silang anak, naalala pa rin, nandiyan pa rin ang pag-aaruga ko sa kanila. Na parang, kaya sabi ko, nakakapagtaka nga na nagpalaki ko sa kanila. Parang panaginip lang ang pagpapalaki ko sa kanila. Kaya napakabuti ng mga anak. Maganda po kasi ang itinuro nyo po sa kanila, Tay. Kaya yung mga ugali din ng mga anak nyo, maganda din ang inani dahil sa inyo. Kaya sabi ko sa kanila, sabi ko sa panganay, kay Flor, kayo ang bali, nakagabay sa amin kasi kayo ang panganay ko, makagabay din siya mga kapatid mo. Kung ano mang pagkakamali nila, bigyan mong kaunawaan. Opo. Kasi ikaw ang panganay. Bigayan Bigayan lang kayo ako. Ganin doon ako yung huwag ninyong kakalimutan na binibigay ko sa inyo ang pagtuturo ko sa inyo. Opo. Na para ka kung maiksi na lang ang buhay kasi tumanda na, malaki na yung mga apo na nandyan na. Kaya ang sabi ko, Lord, sana huwag mo muna akong alisin sa panahon nito kasi para matignan ko muna yung mapalaki yung ibang mga apo. Yun ang hinihiling ko sa Panginoon, na malaman ko muna kung saan malaki na sila. Makikita niyo po kung anong buhay po nila. Yun po ang hinihiling ko sa Panginoon. Tulad din ninyo na parang yan na inulit ko kanina na parang hulog kayo sa amin na magpapamilya na gagabay sa buhay ngayon. Kaya maraming salamat po sa inyo na kayo dahil... Happy Father's Day, Tatay Jan. I love you po, Tatay Jan. Saka, Father's Day po, Tatay Jan. Alam niyo po, itong ating pioneer sponsors, very generous at magpagmahal na sponsors po mga kabayan. Sabi niya sa akin, Lori, nakita ko talaga kung gaano kami nahal sa family Fernando, no? Sila ni Tatay Jan, sila ni Nanay Fee, sila yung mga anak niya, yung mga manugang niya, talagang nakita namin kung gaano kakamahal. Hindi ka tinuring ng iba. Tinuring ka talaga nila, talagang pamilya ang ano nila sa iyo. Kaya ako'y napahanga, puntahan mo si Tatay Jan sa Father's Day, bigyan mo ng 10,000. Oh, maraming salamat po sa ating mapagmahal and very generous sponsor, Ma'am Lynn Macmillan from Warner Robins, Georgia, USA, and Ma'am Iluminada Ham and Ma'am Connie. Maraming salamat po sa inyong pagmamahal. Ito na po, nagulat si Tatay Jan sa Father's Day. Hindi niya po alam. Ngayon na-remind natin sa kanya na Father's Day pala. Kaya mamaya, wag mo na sila magtrabaho. Pauwiin ko na. Mag-relax sila after magsimba po mga kabayan. Bahala sila kung anong gagawin nila sa 10,000 po mga kabayan. Pwede silang mag-hotel muna para maglabing-labing. Para makarelax muna kahit walang gagawin doon kasi hindi na kaya. Kahit malang humilata doon, higa-higa lang ganyan, ay okay na, no? Makarelax man lang. Syempre kahit sa bahay lang, no? Kahit sa bahay lang, mag-relax muna sila ngayon kasi araw ng mga tatay ngayon. Happy Father's Day po sa ating lahat. Oh, di ba? Kayong mga anak, o wag kayong mahiya na, sabihin nyo sa tatay nyo, I love you po Papa, salamat po, pinalaki nyo kami, salamat po,
binuhay nyo kami. Salamat po, pinaaral nyo kami. Salamat po, nagkaroon kami ng magandang buhay dahil po sa inyong gabay. O ha, huwag tipirin ang pasasalamat sa mga magulang kasi bibihira lang po yan. Ipadama na at iparamdam yung pagmamahal sa mga magulang. No, dahil kung wala sila, syempre hindi tayo makapag-aral, hindi tayo kakain, wala tayo ngayon sa mundong ito. No, kaya saludo ako sa mga tatay, no, sa mga tatay na masisipag, sa mga tatay na mapagmahal sa kanilang mga anak. Nako po, kung ako, susuklian ko rin ng higit pa doon sa pagmamahal ng mga magulang na pinapakita sa atin. Suklian ko rin ng sobra-sobrang pagmamahal po, mga kabayan. Kaya maraming salamat po muli, Ma'am Lynn Macmillan from Warner Robins, Georgia, USA, and Ma'am Ulmina Daham and Ma'am Connie. Salamat po sa pagmamahal nyo. 10,000 para sa Father's Day ni Tatay Jan. Salamat po, Ma'am Len, sa bigay mo sa amin na hindi ko akalain na kayo pala ay ginamit ng Panginoon, na hindi ko alam na para sa day ngayon kayo pala ang nakaalaala sa amin, tulad din kay sa anak na Lore na silang apat, Makoy, Jacoy, Rodel, sila ang mo. Kaya maraming salamat sa iyo, Ma'am Len, na kayo ay ginamit din ng Panginoon. Yun lang po ang pasalamat ko. Yan. So, ayan po, mga kabayan. Maraming salamat po muli, Ma'am Lynn. Talagang tama po kayo sa sinabi niyo man na yung pinapakita ng Family Fernando, ni Tatay Jan, ni Nanay Fee, ay wagas, sobra-sobra yung pagmamahal nila sa amin dito. No, yung pag-aalala nila, yung pagmamahal nila nandyan. Mawala nga kami dito, mga kabayan, parang malungkot din sila kasi nakasanayan na nila, no, mamimiss nila kami, mga kabayan, kasi nga nagtuturingan kami na yung pamilya na talaga, mga kabayan, na hindi na talaga iba, no. And then pag nasa malayo kami, mag-aalala sila, baka mamaya ano na nangyari sa amin, saan na kami pumunta, saan na kami nandoon. Yung inaalala kami palagi, pinagpipray. So deserve lang ni Tatay Jan, no, na makatanggap ng biyaya, no, na galing sa ating mapagmahal din na sponsor. At tama yon, sinabi ni Ma'am Lynn na mahal kami ng Family Fernando. Nakikita yan ng marami, hindi lang si Ma'am Lynn ang nakakita noon, kundi maraming viewers nakakita at alam na saksihan kung gaano tayo kamahal dito sa Family Fernandos. Kaya maraming salamat po.